Hello po. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Sabi mo po sa iyong katabi, good morning. Okay, sabihin po natin, I love my family. Sabihin po natin, I love my family. Mahal ko ang aking pamilya. Sabihin po natin lahat, mahal ko ang aking pamilya. Amen. Ito po yung series natin ngayong pong October. It's all about family. Sino po rito mahal niya ang kanyang pamilya? Amen. Kaya po, wag po kayong a-absent every Sunday. It's about family yung ating pong pag-uusapan. At ngayon pong umagang ito ay ang title po ng ating pong message is My Family Will Be Saved. Sabihin po natin, My Family will be saved. Sabihin po natin, My family will be saved. Ang aking pamilya ay maliligtas. Okay, maganda po itong istorya na ito. Very familiar itong story doon sa iba. At yung iba naman po na hindi pa familiar sa story nito, pakinggan po natin at makakakita po tayo ng ilang lessons dito sa istoryang ito. Sa Gawa 16, talatang 24, hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po yung nakasulat. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Yung sila, ito si Pablo, si Silas, no? Mga apostol. At inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Okay, si Pablo at si Silas, ang mga apostol, ay ibinilanggo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Then sabi po riyan, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Sabihin po natin, nananalangin. Umaawit. Okay, kung ikaw kaya yung ibinilanggo, aawit ka pa kaya? No, magpe-pray ka pa kaya? At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Sabi nga po natin, lumindol ng malakas. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Verse 27, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Dahil akala niya nakawala, nakatakas yung mga bilanggo, sila Pablo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Verse 29. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Napakagandang tanong. Natanong na po ba natin ito sa ating sarili? Paano nga ba maligtas? Paano ba ako maligtas? Paano ba maliligtas yung pamilya ko? Ang gandang tanong itong binitawan ng bantay bilangguan. Ulitin ko, sabi po ng bantay bilangguan, mga Ginoo, tinanong sila Pablo, sila Apostol Pablo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sino po rito nakapagtanong na niyan sa isipan niya? O minsan natanong niyan sa isang tao o kanino man na o kaya pag ikaw ay yung bang matutulog ka sa gabi, nagbubulay-bulay ka, naisip mo na ba na paano ba maligtas? Paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba makakarating sa langit? Sino po rito nakaisip ng ganon? Taas ang kamay. Kay konti lang. Okay, pero ito yung magandang tanong nung bantay bilangguan, paano ba maligtas? Then ito yung sagot nila Pablo.
Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Wow! Napakadali palang maligtas. Hindi sinabing magpa-member ka sa History Maker Church. Magpa-member ka sa INC. Magpa-member ka sa Jehovah. Magpa-member ka sa Katoliko. Magpa-member ka sa Metodista. Magpa-member ka sa Protestante. Well, hindi ganun ang nakasulat eh. No? Hindi sinabing kailangan mo magpa-member sa isang relihiyon o sa anumang relihiyon. Ang sagot nila Pablo para maligtas ang isang tao, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Kanino daw po sasampalataya? Hindi po sa pastor. Hindi po sa grupo o relihiyon. Kanino po sasampalataya? Sa Panginoong Yesus. At maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. Sambahayan. Sino rito gusto niya maligtas ang kanyang pamilya? Ang susi pala ay sumampalataya ka, kanino? Sa Panginoong Yesus. Yung pagpapamiyembro sa mga simbahan, para lang tayo lumago sa pananampalataya. Lagi mag-aral ng salita ng Diyos. Katulad nito, lagi tayong naririto every Sunday, nakikinig ng salita ng Diyos, lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos, sa pananampalataya kay Jesus. Nababago unti-unti yung buhay natin. Kaya tayo pumupunta sa church, sa simbahan. Pero hindi nakapagliligtas ang simbahan. Amen po ba? Hindi nakapagliligtas ang fellowship o samahan o grupo. Tanging pananampalataya sa Panginoong Yesus ang nakapagliligtas sa tao. Malinaw po yan na tinuturo po ng Bible. Okay, verse 32. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang gabi ring yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat. Kasi po sila Pablo po, si Silas, binugbog muna bago binilanggo eh. Bakit sila binugbog? Bakit sila binilanggo? Dahil po nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sumasampalataya sila kay Jesus. That time, nung panahon na yon, matindi ang mga pag-uusig sa mga sumusunod kay Jesus. Matindi ang pag-uusig sa mga alagad. Kaya po sila Pablo, sila Silas, binugbog muna. No, ang daming sugat, saka ibinilanggo. Nung gabi na yon, yung bantay bilangguan, sumampalataya kay Jesus. At hinugasan nung bantay yung sugat nila Pablo at Silas. At siya'y nagpabautismo. Biro mo po, no? Nagpabautismo agad itong bantay bilangguan na to. Pati ang buo niyang sambahayan, yung buo niyang pamilya. Asawa niya, mga anak niya, maybe pati mga magulang niya, kapatid niya, nagpabautismo. Verse 34. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan. In-invite si Pablo, si Silas sa bahay ng bantay bilangguan at ipinaganda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan, yung buong pamilya, sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos. Tanungin mo nga po yung iyong katabi, are you happy? Masaya ka ba? Tanungin mo siya, masaya ka ba? You need to be happy. You must be happy. Bakit? Kilala mo na si Jesus eh. Sapat na pala po yun, yung kilala mo ang Panginoong Sus, dapat ito ay kinagagalak mo. Yung pagkakilala mo kay Jesus, sapat na yun para ikaw ay magalak sa buhay. Maging masaya ang buhay mo dahil meron kang Jesus sa puso. Sapat na maging masaya ka dahil may Jesus ka sa buhay mo.
Amen po ba? Kung ikaw ay malungkutin, bagamat kilala mo kay si Jesus, may problema ka. Dapat laging magalak tayo, masaya tayo dahil si Jesus ay nasa atin. Kasama natin si Jesus, kakampi natin si Jesus, tutulungan niya tayo kahit meron tayong dinadaan ng problema. Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo si Jesus. Tutulungan ka niya. Kahit ikaw may mga problema. Yun yung kagalakan dun na hindi ka iniiwan, hindi ka pinababayaan ng Panginoong Sus, kaya dapat matuwa ka, magalak ka. Tutulungan ka niya. Itong pamilya na to, ng Bantay Bilangguan, tuwang-tuwa sila dahil nakilala nila si Jesus. Naligtas sila. Nabago ang buhay nila. Nalaman nila ang katotohanan. Amen po ba? Okay, gusto ko pong i-share ang ilang bagay patungkol dito sa Bantay Bilangguan na to. Ilang observation, how he and his family were saved. Paano pa sila naligtas? Paano naligtas yung Bantay Bilangguan? Paano naligtas yung kanyang pamilya? Makita natin yung ilang lesson dito at we can also apply sa ating buhay para maligtas yung ating pamilya. Amen po ba? Sino rito gusto niyo maligtas ang kanyang pamilya? Pakinggan niyo po ito. Number 1, recognize the works of God. Sabihin po natin, recognize the works of God. Itong Bantay Bilangguan, naunawaan niya, naintindihan niya yung mga gawa ng Diyos nung panahon na yon. Ano-ano yung mga gawa ng Diyos nung panahon na yon? Yung pagkakabilanggo nila Pablo. Ano ang gawa ng Diyos doon? Hindi yung mismong pagkakabilanggo. Ang gawa ng Diyos doon ay dahil sa pangangaral mo ng mabuting balita, sinong papayag na mabilanggo siya, mabugbog siya, kung walang katuturan ang kanyang ginagawa? Sinong papayag na mabilanggo siya na hindi totoo ang kanyang ginagawa? Marami na bibilanggo, hindi dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero itong sila Pablo, sila Silas, they were willing to be imprisoned for their faith. Kakaiba yun. Okay lang mabilanggo, basta kay Jesus. That's the work of God. Yung bang, okay lang mabilanggo, basta nangangaral ako kay Jesus. Sino ang gagawa nun? Kundi yung kilala niya talaga ang Diyos. And that's the work of God. Pangalawa, habang sila Pablo ay nakabilanggo, sumasamba. That's the work of God. Kung ikaw ay hindi mo kilala ang Diyos at nakakita ka ng mga taong nakabilanggo at sumasamba pa rin sa Diyos, sasabihin mo, ano meron? Sumasamba pa, umaawit pa, ay nakabilanggo na. That's the work of God. Dahil kung ikaw ang nabilanggo, hindi ka na para kumanta, hindi ka na para umawit, hindi ka na para mag-pray. Ang gagawin mo, iiyak ka lang ng iiyak, magmumukmuk ka. But not with Pablo at kay Silas. Umaawit sila, nagpupuri sila sa Diyos habang nakabilanggo. That's the work of God. Pangatlo, yung lindol. Maybe nung panahon na yon, walang masyadong lindol. Pero, nagkataon lang ba? Nung gabi na yon na ang mga apostol ay nakakulong sa lumindol ng malakas? Maybe that's the hand of God. Kaya lumindol dahil sa kamay ng Diyos na naroon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At iyon ay malinaw na gawa ng Diyos. Another, nung magising yung Bantay Bilangguan dahil sa malakas na lindol, nakita niya bukas ang pinto ng bilangguan. Bukas.
At akala nung bantay bilangguan, nakawala na yung mga bilanggo. At kinuha niya yung kanyang espada at magpapakamatay na siya. Yung bantay bilangguan. Pero inawat siya nila Pablo. At sabi nila Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Huwag mong patayin, huwag kang magpakamatay. The concern. Another work of God. Kung ikaw yung bilanggo at nabuksan yung pintuan ng bilangguan, siguro tatakas ka na. Tatakbo ka na. At nakita ng bilangguan, ng bantay bilangguan, bakit kaya hindi tumakas ng mga to? Merong something sa mga taong ito. Pagkakataon na nilang tumakas pero hindi sila tumakas. Mamamatay na sana ako pero inawat nila ako na wag ako magpakamatay. The concern was a work of God. Yung concern ng mga apostol doon sa bantay bilangguan, kakaiba. Kung ikaw yung bantay bilangguan, anong meron sa inyo? Bakit ganyan kayo? Bakit may concern kayo sa akin? Di ba ako ang nagbilanggo sa inyo? Ako ang nagtanikala sa inyong paa, sa inyong kamay. Ako ang nagpasok sa inyo sa loob ng bilangguan. Bakit ngayon magpapakamatay ako, inawat niyo ko? Anong klaseng tao kayo? Bakit kayo nagka-concern sa akin? Binilanggo ko nga kayo. That's the work of God. Siguro noon lang naka-encounter yung bantay bilangguan ng ganong klaseng mga tao. Kumbaga kaaway sila, pero ang turing ng bantay bilanggo sa kanila ay mga kaaway. Pero ang turing nila Pablo, ni Sila sa bantay bilangguan ay kaibigan. Work of God. It must be God. At na-recognize na nitong bantay bilangguan, it must be God. It must be the hands of God. It must be the works of God. Na-recognize niya ang gawa ng Diyos. Alam niyo tayo, dapat po mapagmasid tayo, sensitive tayo sa kilos ng Diyos sa buhay natin. May ginagawa na pala ang Diyos sa buhay mo, pero hindi mo pa nakikita. May ginagawa na pala ang Diyos sa pamilya mo, pero hindi mo pa nare-recognize. Maybe masyado kang busy sa maraming bagay. Ang ganda na pala na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, pero para kang manhid, hindi mo nakikita. Yung pagpapagaling niya sa iyo nung may sakit ka, that's the work of God. Nung gipit na gipit kayo, sinupply ni Lord ang pangangailangan ninyo, that's the work of God. Yung masisira na, yung buhay nyo, yung pamilya nyo, yung relasyon ninyo, pero hindi natuloy, that's the work of God. O yung sira na yung pamilya nyo, pero binuo ng Diyos, that's the work of God. Nare-recognize mo ba natin yon? Many times, ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin, kumikilos sa buhay natin, at hindi pa natin minsan nakikita, nare-recognize. Recognize the work of God. Don't doubt the works of God. Sa harapan mo, nakita mo, may mga miracles, huwag ka na magduda. Sa harapan mo, nakita mo, may mga nililigtas ang Diyos, may mga binabagong buhay ang Diyos, nagpapagaling ang Diyos, nagpo-provide ang Diyos, gumagawa ng himala. Sa harapan mo, nakita mo, nabalitaan mo, i-recognize mo na. Do not doubt Him. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kahit maraming mga pagsubok, marami tayong mga problema, ang Diyos hindi natutulog. Gumagawa siya ng mabubuting bagay sa buhay natin, sa pamilya natin. Tignan mo, open your eyes, unawain mo, recognize the works of God.
Hindi mo namamalayan, inilalapit ka na ng Diyos at ang pamilya mo sa kaligtasan. Unti-unti dinadala ka ng Diyos sa magandang plano niya sa buhay mo. Unti-unti nililigtas ng Diyos ang pamilya mo. Dapat yun nakikita mo. Amen po ba? Sa Matthew 11 verse 4 to verse 6, ito yung sinabi ni Jesus, bumalik kayo kay Juan, si Juan Bautista, dahil nagtanong si Juan inutusan ni Juan yung kanyang mga lagad, sabi ni Juan, o mga lagad, puntahan nyo nga yung si Jesus na yon. Tanungin nyo kung siya nga ang Mesyas. Ito yung sagot ni Jesus. Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ito yung sabi ni Jesus doon sa mga alagad ni Juan Bautista. Parang ganito sinabi ni Jesus, buksan nyo yung mga mata ninyo. Huwag kayong mag-alinlangan, nakita nyo na yung mga ginawa ko. Sumampalatayan na kayo sa akin. Parang ganun yung sinasabi ni Jesus. Tandaan po natin ito. Ang Diyos ay may magandang ginagawa. Masdan mo, ikaw ay mamamangha. Pangalawang bagay from this story, admit your mistakes. Aminin mo ang iyong pagkakamali. Pwede bang kalabitin mo po yung katabi mo, sabi mo po sa kanya, umamin ka na. Yung bantay bilangguan, he quickly admitted his mistakes. Nung makita niya yung work ng Diyos doon sa bilangguan, alam niyo ginawa nung bantay bilangguan, lumapit siya kila Pablo na nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Nanginginig, nagpatira pa. No? Admitting his mistakes. Dito makikita ninyo walang sinisi yung bantay bilangguan na ibang tao. Hindi sinisi ng bantay bilangguan yung kanyang senior officers. Hindi niya sinisi yung Roman government. Hindi niya sinisi yung kanilang gobyerno. Hindi niya sinisi ang ibang tao. Siya mismo inadmit niya sa kanyang pagpapatira pa sa harapan nila Pablo, nagpapakita na ina-admit niya ang kanyang mga pagkakamali. Napakahalaga po na hindi tayo nag-e-excuse. Hindi tayo mababago, hindi tayo maliligtas kung palagi tayong nag-e-excuse sa buhay. Lagi tayong may alibis. Lagi tayong nakaturo sa iba. Siya kasi Siya ang dahilan kung bakit ko ginawa to. Pablo, Silas, yung Roman government ang dahilan kung bakit ko kayo kinulong. Yung mga religious leaders ang dahilan kung bakit kayo kinulong. Ito kasi yung batas dito sa Roman Empire, kaya kayo nakakulong. Walang ganon na excuses o dinahilan yung bantay bilangguan. He just admitted na meron siyang pagkakamali sa oras na yon. He did not blame others. Alam niyo, napakalaga na tayo umaamin sa ating mga pagkukulang. Wala man perfect Meron bang perfect? Wala. Lahat nagkukulang, lahat nagkakamali, pero dapat umaamin. Inaamin ang pagkakamali, inaamin ang kasalanan, inaamin ang kayabangan, inaamin ang kasinungalingan, inaamin ang pagiging hindi tapat,
Inaamin ang sexual immorality, inaamin ang envy, ang jealousy, selfishness, greediness. Inaamin. Mahalaga umaamin ka. Hindi nag-excuse ka, nagtatago ka, secret. Walang mababago sa atin pag hindi tayo umamin. Hindi tayo mababago. Hindi tayo maliligtas kapag hindi tayo umaamin sa ating mga kasalanan. Alam nyo, isang maganda roon sa Bantay Bilangguan, nagpatira pa. When he recognized the works of God, nagpatira pa agad siya sa harapan nila Pablo, admitting his mistakes. Mahalaga po ito. Wag tayong magtuturo. Yung bang may kasalanan ka na, tuturo mo pa yung iba. Para hindi ma-focus yung mata ng tao sa'yo, yung pagkakamali ng iba. Mind your own sin. Mind your own sin. Hindi business. Business ba pinag-uusapan natin dito? Parang hindi naman Kasalanan. Mind your own sin. May kasalanan ka, wag mo na pakialaman yung kasalanan ng iba. May pagkakamali ka, wag mo pakialaman yung pagkakamali ng iba. Mind your own sin, your own mistakes. Tandaan natin ito. Kilalanin ang ating pagkakamali. Pagbabago ay magiging madali. Amen po ba? Pangatlo, acknowledge that you need salvation. Acknowledge that you need salvation. Aminin mo. Kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mo ng tagapagligtas. Yung Bantay Bilangguan, he quickly acknowledged his need of salvation. Kaya ang tanong ng Bantay Bilangguan, kila Pablo at kila Silas, ano yung dapat kong gawin para maligtas? Ang gandang tanong. Kung alam mo sa sarili mo, hindi ka paligtas. O kaya hindi ka sigurado na ligtas ka kung mawala ka ngayon, mamatay ka ngayon. Magandang tanong to sa sarili. Ligtas ba ako? Paano kaya ako maliligtas? Alam niyo po ba ngayong umaga, pwede tayo maligtas? Ngayong umaga, pwedeng isulat ng Diyos ang mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Para anuman ang mangyari, anumang oras na mawala tayo sa mundong ito, ligtas ka. Bakit? Yung pangalan mo, nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Yes, meron pong aklat ng buhay sa langit. Nakasulat yan sa Bible. Acknowledge that you need salvation. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sino po rito kaya niyang iligtas ang kanyang sarili? Sino rito kaya niyang bigyan ng sarili niya ng buhay na walang hanggan? No. Sino rito kaya niyang umakyat sa langit na mag-isa lang? No. You need to admit that you are a sinner and bound to hell. Lahat tayo po makasalanan. Ako po, makasalanan ako. At dahil sa aking kasalanan, patungo ako sa impyerno. Ang kaparusahan po ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Yun po yung nakasulat sa Bible. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Kaya lahat tayo patungo sa impyerno dahil lahat tayo ay makasalanan. Dapat aminin natin na makasalanan tayo. At kailangan natin ng kaligtasan na galing sa Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas. Ang tanong, ligtas ka na ba talaga? Pag namatay ka ngayon, sigurado ka ba na sa langit ka pupunta? O nag-iisip ka pa, hindi ko alam kung saan baka sa purgatorio muna ako. Wala pong purgatorio sa Bible. Langit lang tsaka impyerno. Wala po kayong mababasang purgatorio. Langit lang at impyerno. Ang tanong, pag namatay ba tayo ngayon, o next week, next month, next year,
ligtas na ba tayo? Ligtas ka na ba? Ligtas na ba ako? Yung pamilya ko, ligtas kaya? Ligtas kaya? Magandang tanong. Tandaan natin ito, kaligtasan ay ating kailangan dahil tayong lahat ay makasalanan. At ito yung sagot, number 4. Put your faith in the Lord Jesus. Ito ang sagot doon sa tanong na, paano ba maligtas? Paano ba maligtas? Paano ba maligtas ang aking pamilya? Yan po ang sagot. Put your faith in the Lord Jesus. Believe in the Lord Jesus. At ito yung ginawa ng bantay bilangguan. He believed in the Lord Jesus Christ, not in Roman government anymore. Yung bantay bilangguan, doon kasi siya loyal sa Roman government. No? Dahil siya ay Roman jailer. No? Siya isang Romano. Doon siya loyal. Sa Roman emperor siya loyal. Ang mahalaga sa kanya, nung hindi pa siya nakakakilala kay Jesus, yung kapangyarihan. But hindi na ngayon. Yung kanyang pananampalataya ay ibinigay niya, nilagak niya sa Panginoong Yesukristo. Alam niyo, sa atin pong buhay, marami nang pinakita ang Diyos sa atin na magagandang bagay. At narinig natin ang mensahe na ito dahil gusto ng Panginoon na maligtas tayo at hindi lang tayo kundi yung ating pamilya. At ang susi ng kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang tanong, kilala mo na ba ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Sabihin natin, yes, kilala ko na ang Panginoong Hesus. Sumampalataya na ako sa Kanya. Another question, kilala na ba ng pamilya mo si Jesus? Kilala na ba ng pamilya mo si Jesus? May relasyon na ba ang pamilya mo kay Jesus? Dahil yun ang susi para maligtas. Kinakailangang sumampalataya ang ating pamilya kay Jesus. Hindi po magkaroon ng reliyon, Hindi magpa-member sa anumang reliyon, kundi kailangan ng pamilya natin na sumampalataya sa Panginoong Jesus para maligtas. Kung tayo ay sumampalataya na, paano naman yung ating pamilya? No? Kailangan silang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kay Jesus ay sumampalataya, kasalanan mo ay patatawarin niya. Another, put your faith into action. Matapos kang sumampalataya sa Panginoong Jesus, put it into action. Ipakita mo. Hindi pa pwedeng sa salita lang, nananampalataya ako sa Panginoong Jesus, then hindi nakikita sa buhay o hindi nakikita sa gawa. Alam nyo, magandang ginawa nung bantay bilangguan. When he put his faith in the Lord Jesus Christ, when he believed in the Lord Jesus Christ, agad-agad itong bantay bilangguan, in-exercise niya yung kanyang faith. Pinakita niya sa gawa yung kanyang pananampalataya. Paano? Nagpa-water baptism agad. Yung water baptism po, public declaration yun na ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoong Jesus. Agad-agad, itong bantay bilangguan, nagpabautismo agad sa tubig. Yun ay pagpapakita na sinasabi mo sa madla, ako ay alagad na ni Jesus. Ako ay sumasampalataya na kay Jesus. Another na pinakita dito ng bantay bilangguan, yung kanyang pananampalataya ay shinare niya sa kanyang pamilya.
Ah, Pakinggan niyo po. Yung bantay bilangguan, siya lang ang nakarinig doon sa sinabi ni Pablo na kung paano maligtas. Sumampalataya ka sa Panginoong Sus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. Agad-agad itong bantay bilangguan, sumampalataya kay Jesus. At after niya sumampalataya kay Jesus, shiner niya sa kanyang pamilya ang patungkol kay Jesus. Kwinento niya sa kanyang pamilya ang patungkol sa Panginoong Jesus. Napakahalaga po na hindi mo itatago ang iyong pananampalataya kay Jesus. Hindi mo isisikreto. Ipakita mo sa pamilya mo na ikaw ngayon ay sumasampalataya na sa Panginoong Jesus. Na pinatawad na ang iyong mga kasalanan, binago ka na ng Panginoong Jesus, inuumpisahan ka na niyang ayusin ang buhay, baguhin ang buhay. Dapat ito ay nakikita ng ating pamilya. Sineshare natin sa ating pamilya. At ito pa yung ginawa ng bantay bilangguan. Inimbatahan ng bantay bilangguan si Pablo, si Silas sa kanilang tahanan. At si Pablo at si Silas ay nagturo sa kanyang pamilya. Biro nyo, no? Yung pananampalataya ng bantay bilangguan ay in-exercise niya, pinakita na niya. No? Natandaan ko po kami, more than 25 years ago, nung nakakilala po kami sa Panginoon, no? Sa pamagitan nila ni Tita Cors, yan, nari si Tita Cors, nagkakatangalan. Sa pamamagitan niya, kaming buong pamilya naligtas eh. Thank you, Tita Cors. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Tita Cors. Siya kasi ang nag-invite sa mami ko No? Nagkasakit ang mother ko that time, in-invite niya sa bahay nila. Dahil sa bahay nila, mayroong Bible study. Pinag-pray yung mami ko ron. Gumaling instantly. Tapos lagi nang umaattend kami roon, ako, mami ko, daddy ko, doon kila Tita Cors. At dumating yung time, sa amin na ang Bible study sa bahay namin. For so many weeks, weekly yon, may Bible study sa bahay namin. Weekly. Hindi ko malaman kung ilang buwan yon inabot. No? Yung gospel, yung mabuting balita, dinala namin sa pamilya namin. Sa bahay namin. Alam niyo, ganun yung ginawa nung bantay bilangguan. No? In-invite niya si Pablo, si Silas, sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. At doon si Pablo ay nagturo patungkol sa Panginoong Yesus. Itong bantay bilangguan na to ay in-exercise na niya yung kanyang bagong pananampalataya na natagpuan kay Jesus. At hindi lang yon, ito pa, pakinggan niyo po, itong bantay bilangguan, ang sabi po rito sa istorya, pinagsilbihan si Pablo at si Silas. Nag-serve na. Pinagsilbihan, nag-serve. Itong si Pablo at si Silas, pinagsilbihan ng bantay bilangguan. Nag-serve. Alam nyo, ang isa palang patunay na meron na tayong pagkakilala sa Panginoong Sus, dapat nag-serve na pala tayo. Naglilingkod. No? Hindi lang tayo puro praise the Lord, hallelujah. Hindi tayo puro ganon. Dapat una nakikita sa buhay natin, hindi lang sa salita. Nakikita sa buhay natin yung pagbabago. Nakikita sa buhay natin yung paglilingkod. Yung salita ng Diyos, yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, sineshare natin sa ating pamilya. Dinadala natin ang Diyos sa pamilya natin. Wine-welcome natin ang Diyos sa pamilya natin. Wine-welcome natin yung gawain ng Diyos sa ating pamilya. I challenge each and everyone. Open your home. Buksan nyo ang inyong tahanan para sa Diyos. Buksan nyo ang inyong tahanan para sa gawain ng Diyos. Makikita ninyo, pagpapalain ng Diyos ang inyong pamilya.
Pagpapalain ng Diyos ang iyong tahanan. Papasukin mo ba naman ang Diyos sa buhay mo sa pamilya mo, pag hindi pinagpala ng Diyos ang pamilya mo Amen po ba? Papasukin ninyo ang salita ng Diyos sa iyong pamilya. Put your faith into action. Makita na sa buhay natin, mula po ngayon, paglabas natin dito sa church, makita na sa atin. Makita sa atin yung commitment. Magkaroon tayo ng commitment. Makita sa atin yung sa kilos natin, yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Makita sa pananalita natin. Makita sa ugali natin na tayo ay meron ng Kristo. Dati, nung wala pa tayong Kristo sa buhay, di ba kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig natin, yung ugali natin, napakagaspang. Di ba, ang sama ng ugali natin, yung kilos natin, para tayong sanggano. Di ba? Wala tayong commitment sa Diyos. Pero ngayon, na nakilala mo na ang Panginoong Sus, pabago tayo, unti-unti. Makita sa pananalita, sa kilos, sa gawa, makita sa atin. Pag ganyan po, pag uwi mo ng bahay, mapapansin agad ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, ano meron? Titignan ka, ano meron? Ano nakain ito? Ba't para atang iba na ang ugali Na, hindi na nagmumura, nagmamahal na. Hindi na rin umiinom. Diyos na lang ang iniinom. Kape na lang. Gatas na lang ang iniinom. Hindi na rin nagsusugal, hindi na humahawak ng baraha. Bible ang hinahawakan ngayon. Naku, naloloko na ata tong asawa ko na to Makikita nila yung pagbabago unti-unti No? Makikita nila. Dati lagi itong nakasigaw. Ngayon kumakanta na lang. Dati lagi itong galit, pero ngayon hindi na masyado, konti na lang. Ipakita natin na meron na tayong Jesus sa puso natin, sa buhay natin. Pag tayo nakita ng pamilya natin yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin unti-unti, sila rin sasampalataya kay Jesus. Sila rin. Diba? Dati yung bibig nito, pugon. Puro sigarilyo ang nasa bibig. Ngayon hindi na. No? Candy na lang. Amen po ba? Ipakita ang pananampalataya, kaligtasan, makakamit ng pamilya. Pakita mo. Sabi mo po siyang katabi, ipakita mo na. Huwag mo na itago, huwag mo na isikreto. Panghuli. Ito po bonus. Panghuli. Rejoice in the Lord always. Yung bantay bilangguan at ang kanyang pamilya, nung sila ay makakilala sa Panginoong Sus, talaga pong naibabuhay nila. Nagpupuri sila sa Diyos, nagpapasalamat sila sa Diyos, tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila sa kanilang natagpuang pananampalataya kay Jesus. Masayang-masaya sila sa kanilang relasyon kay Jesus. Masayang-masaya sila dahil nakilala nila ang Panginoong Jesus. Alam nyo, dapat ang Panginoong Jesus nakikita sa buhay natin. Hindi tayo talunan. Tayo ay matagumpay kay Jesus. Maraming reason para tayo ay maging masaya. Konti lang ang reason para maging malungkot sa buhay. Napakarami, hindi mabilang yung dahilan para maging masaya. Yung nakilala mo si Jesus, sapat na yan para maging masaya ka. Yung pinatawad ka sa iyong kasalanan, sapat na yan para maging masaya ka. Yung binigyan ka ng bagong simula, sapat na yan para maging masaya ka. Yung unti-unti kang binabago ng Panginoong Jesus,
Sapat na yan para maging masaya ka. Hindi natatapos ang mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sapat na yon para maging masaya tayo sa ating buhay. At alam niyo po ba, yung kasiyahan na galing sa Panginoon, kaya nitong i-overcome ang mga pagsubok. You can rejoice over persecution. You can rejoice over trials, over problems. You can rejoice over sickness, over rejection, over storms. Pwede kang maging masaya kahit marami mga pagsubok sa buhay. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Yes, kakampi natin ng Diyos. Yung mga pangako niya, ang dami. Sobra-sobra para tayo maging masaya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. May sakit ka, paggagaling ka niya. Nangihina ka, palalakasin ka niya. May problema kang pinansyal, sosolusyonan niya. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi lang siya nagliligtas. Hindi lang siya nagpapatawad ng kasalanan. Hindi lang siya nagbabago ng buhay. Kinakatagpo rin niya yung mga maliliit nating pangangailangan. Kinakatagpo niya. Anong pangangailangan mo ngayon? Ano yung pangangailangan mo ngayon? Kayang katagpuin ng Diyos. Baka mamaya akala natin, pag ang usapin ay tungkol sa Diyos, tungkol lang yan sa buhay na walang hanggan, pero pagdating dito, sa daigdig, walang pakialam ang Diyos. Ang Diyos, pangbuhay na walang hanggan lang yan. Sa eternity mo lang yan mararanasan. Pero dito sa mundo, walang Diyos. Dito sa mundong ito, wala, hindi mo mararanasan si Lord. Pang-eternity lang si Lord. No. Dito pa lang, mararamdaman mo na ang Diyos na sinasamahan ka niya, na tinutulungan ka niya, pinalalakas ka niya. Amen. Maganda po, yung kagalakan natin makahawa sa iba. Yung kagalakan natin na galing sa Panginoon, makahawa sa iba. Hindi yung kalungkutan ang ihahawa mo, ha? Maganda pag nagkikwentuhan tayo, no? Pag nagkikwentuhan, ang dala-dala mo, kagalakan. Kabutihan ng Diyos, ang ikikwento mo, yung kabutihan ng Diyos. Huwag tayo mag-focus masyado sa kung ano yung pangit sa buhay natin. Mag-focus tayo sa magandang ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi pag nakafocus ka sa pangit na nangyari sa buhay mo, magiging malungkot ka talaga. Magiging malungkot tayo. Mag-focus tayo sa magandang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa tapos si Lord eh. Araw-araw meron siya magandang ginagawa eh. At pag doon tayo nakafocus, sasaya ka eh. Makikita sa'yo may pag-asa. Kahit ganito yung pinagdaraanan, may pag-asa kay Jesus. Maiksi ang buhay. Huwag natin masyadong palungkutin. Dahil maraming dahilan that we can rejoice. Amen. Kagalakan ay aapaw kung kay Kristo laging nakatanaw. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Let's worship the Lord.